organizational chart si Harry Roque. Nasa organizational chart siya ng Pogo Hub, no? So, medyo hindi effective yung paglinis ng mga papeles, no? At pero gusto ko pa rin malaman sino yung judge na lintik na yan na hindi pinigilan yung search warrant. Pero mo. Alam Kaya ko na nagkaroon this. ng 3 araw para Alam ko this. linisin yung Pogo Hub. Yun yung nangyari. Pero palpak pa rin. Palpak pa Pero rin yung palpak pa paglinis, rin. di ba? Oo. Ikaw, Mark, ano Oo. ba ang latest kay Alice Go pala? Nakalimutan ng tao, di ba? Akala natin tatakbong Senado na si Alice Go Hindi, nung kakalabas lang ng nag-worry na tayo kakalabas, nun. Kakalabas kakalabas lang lang ng ng warrant. warrant ng Senate. Ah, Things are not doing well for Alice Go. Kalalabas lang nung warrant ng Senado. Sinubukan nilang iano kanina, iserve kanina, ayaw papasukin yata dun sa isang bahay or isang office. Tapos pinapa-freeze yung kanyang account ng 28 AMLAC. billion. 28 billion. Grabe yung transaction, no? 28 28 billion na billion. transaction. billion. Wow. Grabe, Kaya mo no? yun, Big R? Ganun ba yun nasa bangko mo, Big R? 28 billion? Bakit ganon? Parang hindi fair. Mas ma-forma naman Hindi ang pa nila napapansin yun before? Kasi yung AMLAC, ngayon kung merong 8 pumasok billion. sa account mo na kalahating milyon, so O, questioning ka ng Alam mo AMLAC yun. eh. ipa-flag ka niya. O, ipa-flag ka Oo. nila. Pa-flag ka eh, kalahating Actually, milyon eh. $100,000 pa lang, ang dami ng eklat na mangyari. Yun nga eh. No, so Tapos ito, ibig sabihin wala. hindi Ngayon lang. nakalusot So yan. yun ang... Ibig sabihin daming Eh, malamang, daming baka may Mark, party. baka may kasabwat doon. Dami nag-party nga. Kaya nga, party. Pero Medyo, parang, hindi ko parang din Wolf maano, of Wall Street 28 billion pinadaan nila sa banking system na gano'n? Hindi Di na ba din. usually pag mga ganyan, puro mga bandehado ng mga pera, mga cash, puro mga vault ang mga anuhan Pang dyan eh. Pero Netflix talaga pinadaan to, nila sa banking Parang system lahat. wedding. Parang mga Oh. wedding lords. Grabe, parang Oo eh, Nakabayong na ng pera. puro mga nasa balde yung mga pera. Yung mga pera kinikilo, Pero, mga ganon. pero kaya Mark, isa tayo sa money laundering centers Capitals of of the the world. world. Kaya Yeah. ang daling pumasok ng pera rito. Kaya dito gusto ng mga drug lord maglinis ng pera nila eh. Dahil ang luwag eh. Ang luwag. Aside from dun sa AMLAC, dito sa likod, malapit lang sa amin yun eh, Grace Christian High School. Doon pala nag-aral itong si Alice Go, si Guo Huaping. Doon nag-aral, Hindi pala sa grade bahay. 1 to grade 3, hindi pala bahay. sa farm, hindi pala hindi pala homeschool. Pala eh. Invento lang yung, Homeschool. although baka naman hindi invento yung teacher Rubilin. Baka may teacher talaga siyang Rubilin. So kailangan pang Yung patunayan. kandidato for DepEd secretary si Oo, Teacher kailangan pang Rubilin. i-debunk yun. Yun, medyo naniniwala pa ako doon. Baka naman merong teacher Rubilin. Oh, pero yung kanyang storya na siya ay nag-aral sa bahay, homeschool, sa farm, wala siyang maalala, pero naaalala siya ng mga kaklase niya dito sa Grace. Tapos pag makita mo yung class picture, Nag-UU siya, UU. pag nakita mo yung class picture, kahit bata siya, mukhang-mukha niya eh. Kitang-kita mo na wala. Hindi mo Parang di siya makakaila si nag-age. Alice Go talaga eh. So, ang tanong ko, ano yung skincare niya or nag-ano ba to? 'Di ba, Ronald, kung 28 billion ang transactions mo, baka Ikaw naman ba? may stem cell. Ikaw Baka ba, may Mark, stem yung cell picture dyan. mo nung bata ka, ganyan pa rin yung itsura mo nung bata ka? Oo, baby face ako eh. Ikaw, May balbas lang Senador. ako ngayon, pero baby Ikaw, Senador face ako. Ronald. Ano natin dyan? Paano si Alice Go? Mukha akong baby angel. Ayun. 0.6% ba yung ano natin dyan? Yung aging mo per year is 0.6 lang, di ba? Yung mga ganun. May anti-aging pala kayo. Okay. Enough of Harry. Baka ma-hurt yung feelings niya. Magugulan na naman tayo sa explanation niya. Next episode, pag-usapan naman natin. Ito na, official na. Lenny talaga is running for mayor. What's the game plan for the opposition that now they have officially turned down a grand coalition with BBM? Or is there something else to discuss? Okay, on that note, thank you very much, guys. Salamat, Attorney Gamboa and future Senator, ex-President, Secretary Ronald Llamas. Thank you po. Okay, guys. Boom. Ito na. So, official na talaga tatakbo for mayor na si Lenny Robredo. And Lenny echoed also what Riza Ontiveros said earlier, which is, no, ayaw nila ng any kind of coalition with the administration dahil too much, masyadong malaki yung agwat, no? Dun sa historical issues, sa revisionism, among other things. And of course, in the case of Lenny Robredo, she justified her whole raison d'etre
for running for top offices in 2016 and 2022 was to prevent the return of the Marcoses. But, well, history happened. Sir Ronald, let's start with you. What is your reading of both Lenny and Riza coming out and shutting down itong proposal by, of course, let's just be honest, our good friend, si Senator Trillanes? Well, una kasi ay naging public kaagad yung proposal ni Senator Sani Trillanes. Sana kasi usually groundworking muna yan groundwork mo yung isang kampo, groundwork mo yung isang kampo, kahit hindi pa kumpleto yung agreement, at least titignan mo kung may possibility ba. May possibility ba, may openness ba yung both camps kahit kaunti para simulan yung negotiation. Yung And then tsaka mo gagawin public. Pero parang nangyari dito, naging public kaagad So na-surpresa siguro both camps. Halimbawa, mismo yung admin at most baka open sila sa isang galing sa pink opposition. Pero hindi yung tatlo, no? Tapos yung naman, yung mga leaders naman ng pink at saka yellow, si Senator Risa at saka si Lenny at saka si Laila, ay okay naman sa kanila na merong main enemy, yung mga Duterte. Pagkukubaga, hindi yung pagkakatalunan masyado. Pero, kailangan, hindi naman ito unit team na mag-unite lamang para manalo. Kailangan naman merong kaunting platform, may kaunting principles, may kaunting vision, or else, isusuka sila ng sarili nilang base. Di ba? Yeah, wala. Tapos na sila sa 2028. Hopeless case na sila. Tapos na sila. Oh. Di ba? Di ba? Oh. Kaya yun yung mga tingin ko yung medyo kulang, no? Hindi naman pag-aawayan yung main enemy. Di ba? Sa midterm. Sir Ronald, tanong ko lang, are they open kaya kung merong kukuning guest candidate mula doon sa tatlo? Kunyari si Kiko or kaya si Bam. Yeah, doon sa 11, di ba? 11 na yung slot out of 12. 11 na, isa pang slot. Tingin ko hindi sila tatanggi sa guest candidate. Tapos may sarili silang slate na magka-campaign separately. No? Iba yung guest candidate. No? Pero masikip pa rin dahil parang 11 na yung yung lumalabas na slate ng administration. Wala pa doon si Abby. Marami pang naglalabi. Wala pa si iba na wala pa si Ben Tulpo. Exactly, diba? exactly. Wala pa ron. So wala pa ron si Gringo Honasan. No? Honasan. May so nagpuput pa kay Ariel Quirobin. So marami pang wala ron So, yung ba ibibigay nila sa yellow opposition? Hindi ganun kadali yun, no? Dahil itong mga ito ay bahagi ng mga political party na sumama sa ruling coalition, sumama sa Bagong Pilipinas. Siyempre, yun ang priority nila. Yung NUP, wala namang tinulak pala kandidato. Yung NPC, meron. Isa, si Tito Soto. Diba? Si Pacquiao, hindi naman NPC yun. No? So, ito ay work in progress Ito ay negotiate. Pero duda ako kung merong dalawa na i-offer sa opposition. Posible isa. How about the Liberal Party? Is it possible na yung ganung alliance ng administrasyon sa NPC, sa Nacionalista, is that alliance still possible with the Liberal Party as a group? Dalawa yung problema, Mark. Una, baka magalit yung ibang mga opposition kung isa lamang ang ine-negotiate sa admin. So may maiiwan kasi na at least dalawa. Siyempre, samaan ng loob yan. No? Samaan ng loob. Hindi pa nga sila Pero ang Liberal Party na lang si Kiko Si Kiko. Yung dalawa pero mahigit 100 taon na sila nag-uusap as a coalition, as a Big Ten. Okay. Ibig sabihin, meron na rin abante. Ang mangyayari dyan, parang iiwanan ni Kiko yung Big Ten coalition nila, yung dalawa. So, if sasama yung liberal sa admin. Kung sasama yung liberal sa admin, mabibiyak sila. Dahil si Lenny, liberal Si Laila, liberal. Si Risa, hindi. Si Bam at saka si Shell, hindi. So, kaya pinubuo nila yan. Kaya yun yung una. Yung ikalawa, yung base. Yung base ng liberal, yung base ng Kaya Natin, yung base ng Akbayan, yung ba ay tatanggapin overnight na sasama sa admin?
So, Yun nga, binabalanse Ronald, nila. that's my question eh. Under what terms can the guest candidacy be anywhere close to acceptable? Ano yun? Team Philippines versus Team China? Like, how do you spin it na hindi siya mukhang, wala, ano na kayo, sell out na kayo kay Marcos Jr. Di ba? I mean, how do you spin that? Hindi, last election kasi maraming adopted eh. Di ba? Several senators nag-inadopt ng several president. Di ba? Nangyari na yan eh. Pero wala namang samaan dahil adopted. Ibig sabihin pero yan, yun nga, pero hindi like, ka, I understand kay Villanueva, di ba? 3 camp yata siya, ano? oh, But ibig this sabihin case, yan, very clear na anti-Marcos ang mga liberals. Eh. So, to be a yes, pero pag candidate there, inadopt ka, makancel ka. pero Big R, pag inadopt ka, hindi ka kasama sa kampanya ng administration. Hindi ka aakyat sa entablado nila. Ang entablado mo, ang kampanya mo is parallel. No? Parallel Parallel. yung kampanya mo. So, yun yung sa anong silbi niyan pag na guest candidate ka kung hindi ka rin kasama dun sa main event? para sa Makinarya. administration, parang broad yung administration. May bagong unit team. May bagong unit team ka ngayon na broader dun sa alliance between Hugpong and Partido Federal. Ito, tunay na ito. Pwedeng ganun na yung spin ng gobyerno na kami ay inclusive. No, willing kami isama lahat. So kanya-kanyang at the same time sasabihin ng liberal, hindi naman kami sumama eh. Inadapt kami. So may lusot yung liberal doon sa kanilang mga kasama na kaya natin. Plausible deniability. So may paliwanag sila yung term na adopted eh. Mukhang mas acceptable kaysa guest candidate. Inatap kami. So di namin kasalanan 'yan. No, dagdag sa amin 'yan, no? Kaya yun yung soft na koalisyon. Paano pag rally pwede bang sumama si Megastar, si Sharon? Magagalit kaya yung mga nandun sa priorities mo, Mark. Kapag si Sharon ang umattend doon sa Pare. Siyempre, doable yun. Tingin ko doable yun. Pwede magpadala ng anak doon sa administration slate. Kasi ang laki. Hindi yung kandidato. Hindi yung kandidato. Tingin ko pwede yun. Sharon. Pwede yun. Diba? Yun ang iniisip ko na isang kasi syempre pag humakot yung admin, pag pupunta sa isang lugar, ang dami, hakot eh. Sayang. Sayang yung so yun lang naman yung tama. Pero Ronald, Mark, you got an eye for it. Pero again, yung problema, merong 3, 4, 5 na naghihintay do sa last slot. Diba? Yun yung problema. Pero Ronald, final ba yung 11 talaga? Parang feeling ko may dalawa dyan na parang I'm not sure eh. Si Abalos, baka hindi pa sure eh. Yun nga, ang dami, parang 2 or 3 dyan, hindi ako sure, 100% sure. Si Abalos gusto talagang tumakbo. Si Abalos. Dati si Gibo gusto rin. Well, pero given na yun si Abalos. Kung si Gibo hindi sinama, hindi ba magtatampo yan? Hindi. Si Gibo na mismo yung umatras. Hindi kasama. Kasi wala siyang pag-asa. Siya na mismo umatras. Si Abalos gusto. Hindi ko maintindihan bakit. Dahil secretary ka ng DILG, primus inter pares. Exactly. It's a plum job. You're a little president. Tapos dito tatakbo ka 1 among 24. Tapos hindi ka pa sigurado. Diba? Hindi ko maintindihan kung ano yung pumasok sa isip ni Secretary. No, Ronald, kasi alam natin if you want to go for Senate, your best chance is to midterms ka ng incumbent. Diba? Kasi kung next 2028 ganun, wala na yan. So ito na yung best window niya to go for national. Unless gusto mo maging presidente sa 2028. No? Gusto mo tumakbong presidente. No? At gagamitin mo entablado yung pagiging senador. Pero inuulit ko, maliit yung chance mo eh. Maliit yung chance mo. Wala ka sa most competitive. All surveys, malayo ka eh. Ikalawa, primus inter pares ka na. Little president ka na. Diba? Yun lang ang gawin mo entablado kung gusto mong tumakbo for president. What if pwede siya bumalik? I mean, what if he'll still have the same position after? 1 year pa siya maghihintay. 1 year siyang maghihintay. Medyo mawala na siya. Baka may pumalit na sa kanya na... Inaalis yun. Sa bagay, daming naghihintay sa position na yan. That's a very, very important job. Gusto ko maging secretary ng DILG. Yun nga, pag si Secretary Ronald na, wala na ginaalis yan. Hindi na maalis. Dream job mo yan, Ronald. Inalak na niya sarili niya doon sa office ng DILG. Subukan lang ni Abalos. Kahit malaki yung chance ng 0.6 ko, no? Doon ako sa DILG. Di ba, Mark? Tapos isa pa si Aimee eh. Nandun pa rin si Aimee eh. Kaso party negotiations yan eh. Nationalista siya eh. So baka pasok pa rin.
Oo. Baka sinasabi Mukhang ko, pasok pa behave rin ka. sa ano si Behave Amy. ka, otherwise tanggal ka. Parang At gano'n. ang alam ko, Mark, kahit galit sila kay Amy, she is still a Marcos. No? She is still a Marcos. Kaya hindi pwedeng nandun siya sa kabilang slate. Kailangan nandito siya kahit asar sila sa kanya. Oh, Ilalaglag na lang siya. war na yan. Oh. Gurguro na yan. Pag Ilalaglag na lang siya. Ipapalit si Ben Tulfo siguro. Baka secret candidate nila si Ben Tulfo. Yun Oh. ang... Si Ben, number 4. Four. Diba? Number 4. Oo. Ano na yun? Diba? 2 quarters hindi na yan, siya, ha? 2 hindi siya quarters kasama doon sa 11. Yeah. Hindi siya kasama doon sa 2 alleged Hindi siya kasama. 11. Or siya. 2 quarters.